Hello! Welcome sa aking channel. Sa video na to, gagawa tayo ng arithmetic circuit gamit ang logic gates na AND, NOT, OR at exclusive OR. So ano nga ba yung arithmetic circuit? Sabi sa ScienceDirect.com, an arithmetic circuit is a set of gates with a separate set of inputs for each number that has to be processed. The gates are connected so as to carry out an arithmetic action, and the outputs of the gate circuits are the digits of the result. Addition, subtraction, multiplication, or division. So dati nung tinuruan tayo magbilang, alam natin na kada bilang ay mag-a-add tayo ng 1. Kunyari, mag-uumpisa tayo sa 0, plus 1 ay 1, plus 1 ay 2, plus 1 ay 3, plus 1 ay 4. Hanggang pataas ng pataas, makarating tayo ng 9. Bale, meron tayong 10 numbers from 0 to 9. Kasi diba, pagdating naman ng 10, dalawang digit na. Maglalagay na tayo ng 1 dito, tapos babalik ulit to sa 0. Bali, itong 10 number na to, mauulit lang ulit. Hanggang makarating ng 19, tapos 20, ganun. Bali, ang tawag dyan ay decimal numbering system or base 10 numeral system. Kasi nga, merong 10 numbers na inuulit-ulit, 0 hanggang 9. Sa digital electronics naman, yung mga computers natin, nagpa-process sila gamit ang binary or base 2 numeral system. Paano tayo magbibilang gamit yon? Bali base 2 nga, so meron lang tayong dalawang number, which are 0 at 1. Kung kanina, nakakarating tayo ng 9 bago magdagdag ng isa pang digit, dito naman, pag nakarating tayo ng 1, magdadagdag na ulit tayo ng pangalawang digit. For example, 0 plus 1 ay 1, plus 1 ay 1, 0. Naglagay na tayo ng 1 dito, tapos inulit-ulit natin yung dalawang numbers, kaya naging 0 ulit. Plus 1 ulit, magiging 1, 1. Plus 1 ulit, magiging 1, 0, 0. Kasi umabot na ulit ng 1, kaya nag-add na ulit ng pangatlong digit. Ang mga kailangan natin para sa experiment na to ay breadboard, connecting wires, 360 ohm resistor, LED, long nose pliers, jumper wires, 7432 OR gate, 7408 AND gate, 7404 NOT gate, 7486 exclusive OR gate, at 5 volts power supply. Para sa first part ng experiment, gagawa tayo ng half-adder circuit. Sa half-adder circuit, meron tayong dalawang input. Input X tsaka input Y, tsaka dalawang output. Output S para sa sum, tas output C para sa carry. Bali, ang purpose nitong half-adder, pinag-a-add niya yung dalawang input, tas ang sagot ay S, ang carry ay sa C. So, yun. Kunin yung ating breadboard. Gagamit tayo ng 7486 at saka 7408. Lagay na natin yung 7486 at 7408. Yan. Unahin natin yung input X. Nakakonect siya sa unang pin ng 86 at saka sa unang input ng 08. Bale, input X. Nakakonect sa unang pin ng 86. Tapos, kuha tayo ng isa pang connecting wire para i-parallel siya dun sa unang pin din ng kabilang IC. Ngayon, sa Y naman. Pangalawang input ng 86 at pangalawang input ng 08. So, ganun ulit. Connecting wires. Sa pangalawang input ng 08. Tapos, isa pang wire para parallel siya papunta sa pangalawang input din ng 86. Yan. Ngayon, output nito, para sa output S, press natin siya dito. Tapos, ito naman ay C. Output naman ito, pangalawa. Press natin siya dito.
Ayan. Bali ngayon, gagamit tayo ng dalawang pair ng load. Gamit ako ng pulang LED para sa output na SAM. So, syempre, resistor. Ngayon, blue na LED para sa output C. Tapos, resistor. Ayan. Ngayon, tap na natin yung 5 volts power supply. Bilisin natin ito. Pag 0 plus 0, 0 ang sum, 0 ang carry. Pag 0 plus 1, 1 ang sum, 0 ang carry. Pag 1 plus 0 naman, 1 plus 0, 1 pa rin ang sum, tapos 0 ang carry. Pag 1 plus 1, 0 na ang sum, tapos 1 yung carry. Para sa second part ng experiment, nagawa tayo ng half subtractor circuit. Kanina, pinag-add. Dito naman, ipagmaminus natin yung inputs X at input Y. So, pinalitan din yung output. Imbis na S, magiging D kasi difference. Tapos, imbis na C, B kasi borrow. Kunin na natin yung ating breadboard. Ngayon, gagamit tayo ng tatlong IC. 7486, 7404, at 7408. So, lagay na natin yung 7486. 7404 tsaka yung 7408. Yan. Ngayon, unahin natin yung input X. Nakakonect siya sa unang input ng 86 at sa input ng 04. So, input X. Unang input ng 86. Tapos, nakaparallel sa input ng 04. Tapos, para sa input Y, nakaparallel sa pangalawang input ng 86 tsaka sa pangalawang input ng 08. Ngayon, yung output ng NOT gate or 04, nakakonect naman sa unang input ng 08. Para sa output ng 86, siya yung difference. Tapos output ng 08, siya yung borrow. Lagyan natin ng resistor at LED. Ngayon, gagamit ulit tayo ng pulang LED para sa difference. Tapos blue para sa borrow. I-tap na natin yung power supply. Try natin. 0 minus 0, 0 difference, 0 borrow. 0 minus 1, 1 difference at 1 sa borrow. 1 minus 0, 1 minus 0, 1 sa difference, tapos 0 sa borrow. 1 minus 1, 0 sa difference at 0 din sa borrow. Para sa third part ng ating experiment, gagawa tayo ng full adder circuit. Ang kaibahan lang nito sa half adder, instead of adding 2 bits, ay mag-a-add tayo ngayon ng 3 bits. So, input X, input Y, at input Z. So, ang output natin ay dalawa pa rin. C para sa carry at S para sa sum. Kunan natin yung ating breadboard. Dito pala, gagamit tayo ng 08, 86 at saka 32. Lagay na natin yung 7408, 7486, at 7432. Yan. Unahin natin yung input X. So, nakaparallel siya sa unang input ng unang 08. So, unahin natin yung input X. Nakaparallel siya sa unang input ng 08 tsaka sa unang input ng 86.
Tapos, input Y nakaparallel sa pangalawang input ng 08 tsaka pangalawang input din ng 86. Tapos, input Z nakaparallel sa pangalawang input ng pangalawang 08 at saka sa pangalawang input ng pangalawang 86. Yung output ng unang 08 nakakonect sa unang input ng 32. Yung output ng pangalawang 08 nakakonect naman sa pangalawang output ng 32. Ngayon, yung output ng unang 86 nakaparallel sa unang input ng pangalawang 08 at saka unang input din ng pangalawang 86. Tapos para sa output naman, yung output ng 32, siya yung magiging carry. Tapos yung output ng 86, pangalawang 86, siya yung magiging sum. So, lagyan na natin ng load. Pulang LED ulit para sa sum. Tapos blue para sa carry. Tap natin yung power supply. 0 plus 0 plus 0, sum ay 0, carry ay 0. 0 plus 0 plus 1, sum ay 1, carry ay 0. 0 plus 1 plus 0, sum ay 1, 0 ay carry. Sum ay 1 at 0 ang carry. 0 plus 1 plus 1, 0 ang sum at 1 ang carry. 1 plus 0 at 0, 1 yung sum at 0 yung carry. 1 plus 0 plus 1, 0 yung sum at 1 yung carry. 1 plus 1 plus 0, 0 yung sum, tapos 1 yung carry. 1 plus 1 plus 1, 1 yung sum, tapos 1 din yung carry. Para sa last part ng ating experiment, gagawa tayo ng full subtractor circuit. So dito naman, ipagmaminus natin yung tatlong input, tapos ang output natin ay difference at borrow ulit. So dito, nagamit tayo ng apat na IC. 86, 04, 08, at saka 32. So kunin na natin yung ating breadboard. Lagay na natin yung 08, yung 04, yung 86, at yung 32. So, yung input X nakaparallel sa unang input ng unang 86 at saka sa input ng pangalawang 04. Yung Y naman nakaparallel sa pangalawang input ng 86 tsaka sa pangalawang input ng 08. Yung input Z naman nakaparallel sa pangalawang input ng pangalawang 86 at saka sa pangalawang input din ng pangalawang 08.
Yung output ng pangalawang 04 nakakonect sa unang input ng unang 08. Yung output naman ng unang 86 nakaparallel sa unang input ng pangalawang 86 at saka sa input ng unang 04. Yung output naman ng unang 04 nakakonect sa unang input ng pangalawang 08. Yung output ng pangalawang 08 nakakonect sa unang input ng 32. Tapos yung output din ng unang 08 nakakonect naman sa pangalawang input ng 32. Yung output ng pangalawang 86, siya yung magsisilbing output D or difference. Tapos para sa output B or borrow, siya ay nakakonect sa output ng 32. Ngayon, gagamit ulit tayo ng pulang LED para sa difference, tapos blue para sa borrow. Tap na natin yung power supply. Zero minus 0 minus 0. Ang difference ay 0 at borrow ay 0. 0 minus 0 minus 1. Ang difference ay 1. Ang borrow ay 1. 0 minus 1 minus 0. Ang difference ay 1, ang borrow ay 1. 0 minus 1 minus 1. Ang difference ay 0, ang borrow ay 1. 1 minus 0 minus 0. 0 ang difference. 1 ang difference at 0 ang borrow. 1 minus 0 minus 1. 0 ang difference, 0 ang borrow. 1 minus 1 minus 0. 0 ang difference, 0 ang borrow. 1 minus 1 minus 1. 1 ang difference at 1 ang borrow.